napakaganda ng outcome ng ah, pag MBO, lalo na yung MBO, napakaganda ng resulta. Hindi lang sa personal na ano namin. So, mga tao talaga na paano mo siya ibalik yung dating masaya na nagkagulo ngayon naibalik namin sila sa mapayapa na pamumuhay. So, tingnan mo sa Sulu ngayon, marami siyang tourist spot, tourist destination. Nagkakandak na doon ng triathlon, nagkakandak na doon ng mga ibang fun run, mga ganun, bikings. No? So, kasi tiwala na sila na yung Sulu is kuha na siya, peace. Marami na siyang pwedeng puntahan, hindi na siya nakakatakot. So, ako isa sa proud na kahit pa paano na contribute namin doon is malaking impact doon sa probinsya ng Sulu. Papasalamat ako sa tropa namin sa pag-guide na trabaho, walang kumbaga hindi siya yung personal interest kundi dun sa trabaho talaga sa para sa pangkalahatan na magiging ang goal naman talaga natin is mapayapa wala na tayong magiging atrocities, wala na tayong hindi na magulo. Yun naman yung goal natin yung bilang isang sundalo, hindi lang puro gera. Hindi talaga ako natutunan ko talaga kasi akala ko dati gera yung pagiging sundalo, gera hindi pala. Hindi nakukuha sa gera yung kapayapaan, hindi lang gera yung isang solusyon para mapayapa yung isang lugar, kundi yung sinseridad mo na magsilbi, na tumulong para sa isang goal natin na mapayapa ang buong Sulu. Hindi lang Sulu, lahat ng dito sa Pilipinas. Yun yung pinaka-goal ng pagiging sundalo, hindi lang puro bomba, puro gera, puro alam mo yun, yung typical na sundalo na parang gera-gera lang, hindi pala. Kailangan mong engage yung pagiging sundalo mo through pagkikipag-usap din sa kanila, mga civilian, na pinapaintindi sa kanila na ganito dapat yung ano natin, gawin natin. Hindi lang puro kaguluhan. Unti-unti, naiintindihan naman nila. So, ngayon, masasabi mo talaga sa Hulo na ano na siya, siguro, hindi man natin masasabi na 100%, no? Pero at least, nandun siya sa 99% pa na ano na talaga siya. Maganda na siya tirhan. Kung baga, hindi na siya nakakatakot. Dahil, pag banggit mo kasi yung Sulu, Basilan, parang, di ba, na anong unang expectation mo dyan ay magulo dyan, maraming gera dyan, maraming kalaban dyan, gano'n. Pero ngayon, masasabi mo talaga na ang probinsya ng Sulu is maganda na siya. Marami na siyang pwedeng puntahan na hindi nakakatakot. Marami na siyang approachable na yung mga tao. Kasi na ano na sila, na civilized ba, kumbaga, hindi yung gaya dati na pag nakakita ng sundalo is ito parang kalaban ito. Ngayon hindi na. Kasi sa initiative din ng division na maging mapayapa yung Sulu. Napakalaking tulong yung paglagay ng division diyan sa Sulu. Kasi dati brigade yung nandyan, parang hindi siya kulang siya. Ngayon nung binigyan ng naging division yung 11 na tawag nito na nagawa yung 11 division diyan sa Hulo.
Talagang yung mga tinitrain na dating mga Abu Sayyaf o mga dating mga nalis ng landas, kumbaga ginawa nung division, tinitrain sila para maging sundalo, para sila mismo yung poprotekta dun sa bayan nila. So napakaganda. Napakaganda ng programa yung 11 Division para solusyonan yung kaguluhan na ilang taon na hindi talaga masolusyonan. Ah, Yun, pinakamagandang ginawa ng 11 Division. Hindi lang nilagyan ng division para maraming sundalo. Hindi, ganun. Nilagay yung division dyan para mag-train din sila ng sarili nila, mga tausog. Tinitrain yan para maging sundalo. So, sila na mismo yung poprotekta dun sa barangay nila, sa municipality nila. Yun ang pinakamagandang ginawa ng 11 Division. And then, syempre, ah, sa tulong din ng SF, kami nag-train din kami ng mga KAFGO, mga SKA, para sila na mismo yung barangay nila, sila na yung magiging security. So, talagang nakita namin yung resulta na pagtitrain namin sa kanila. Pag nakita nila kami, yan, sir, yan. Nakikibalita kami, sir, wala na dito, sir. Okay na yung barangay namin. So, yun, napakagandang accomplishment yun sa amin. Kahit hindi na, wala na kami dun. Wala na yung 6 Special Forces Battalion dun. But still, maganda pa rin yung naiwan namin na legacy doon sa kanila. Kung gera-gera ang pag-uusapan, hindi sapat talaga na gera lang yung solusyon para sa kapayapaan. So, napakaganda nung MBO, napakaganda nung andyan naman na tayo sa Focus Military Operation. Talagang unang choice talaga is yung Focus Military Operation talaga. So, yun naman talaga yung unang choice ng higher headquarters na talagang magpo-focus muna doon sa operation, combat operation. Then, tsaka na yung pagki-clear doon sa barangay, yung pag-i-MBO. So, kami yung nataas na mag-MBO. So, napakaganda ng outcome ng MBO talaga sa Sulu. Yung mga tao doon, malaki ng tiwala sa sundalo. Pag nakakita sila ng sundalo, lalo na yung SF, ay malaki yung ngiti nila na nakikita namin. Malaki yung tiwala nila. Kasi pag nakikita na sila ng sundalo, lalo na kami, is malaki yung tiwala nila na mga ito, sa mapagkatiwalaan na sundalo. Hindi ito yung sundalo na dati na puro gera yung alam, puro patayan. Kasi hindi naman talaga nakukuha sa patayan lang yung kapayapaan. Yun yung isang natutunan ko. Hindi nakukuha yung kapayapaan sa pagiging pagera-gera lang, hindi yung nakukuha. So, ang isang paraan doon, yun nga, yung MBO. Napakaganda. So, yung MBO kasi, yung Special Forces ang yung nagkakandak niyan. So, napakaganda yung outcome. Hindi sila yung less hassle, yung hindi masyadong napapagod yung tropa para makuha yung kapayapaan. Baga, sa barangay lang, magkakanda ka lang ng ganito, tulungan mo sila, encourage mo sila na sumurrender. Then, yun, hindi maintindihan nila lalo na kung kausapin mo sila ng
doon sa barangay, kausapin mo sila ng masinsinan na bumalik na sila sa pamahalaan. Bumalik sila sa pamahalaan para maganda yung hindi na sila hinahabol ng otoridad, hindi na sila hinahabol ng gobyerno kasi tutulungan namin sila sa pamamagitan ng pagbigay sa kanila ng mga livelihood, bibigay sila ng pangkabuhayan. Ay mo maraming nagsusurrender na grabing pasalamat sa amin kasi kung hindi namin ginawa yun at ngayon hanggang ngayon nagtatago sila. So sa amin din malaking fulfillment din yun sa amin na napasurrender namin sila, nabigyan namin sila ng panibagong buhay, panibagong pag-asa para makapiling nila yung pamilya nila na walang naghahabol sa kanila, hindi sila hinahabol. Namumuhay sila ng mapayapa kasama yung community na barangay, sa barangay na kung nandun barangay na doon sila pinanganak. So nakakasama nila ulit. So napakaganda ng outcome na ginawa namin doon. So masasabi ko sa sarili ko na kung yung sa akin doon na naging sundalo ako na yung parang perception ko na gira-gira, hindi pala ganun. Kasi hindi ganun yung hindi nakukuha sa gira lang yung kapayapaan pala. Nakukuha mo siya sa pag-engage dun sa community, kausapin mo yung mga nasa barangay na magkaisa tayo kasi ayaw din namin ng gulo, ayaw din namin ng girang-gira na yan. So, naintindihan naman nila. In fact, grabing pasalamat nila sa amin kasi kung wala daw kami, hindi yun mangyayari na mapayapa yung barangay nila, yung municipality. So sa amin, malaking fulfillment yun. Kasi ang goal naman talaga natin dito is kapayapaan. Hindi naman tayo yung baga gera-gera lang yung gusto natin. Yung goal natin din dito is mapayapa. Yung wala na tayong atrocities, yung wala na tayong gulo, wala nang gera, ganun. Yun sa isa din natutunan ko na maganda yung hindi lang gera yung solusyon dun sa problema ng komunidad. Hindi lang patayan, hindi lang gulo. Kung hindi makihalo-bilo ka doon, kausapin mo sila anong nagiging problema nila, intindihin mo yung mga problema nila sa barangay o sa isang komunidad. Tapos doon mo malalaman na ito pala yung pinag-ugatan kaya yung iba pumasok ng Abu Sayyaf, pumasok ng mga gun for hire, mga ganun. So, kung iintindihin mo yung mga hinaing nila, doon mo malalaman na isa sa dahilan bakit ginawa nila yun is kahirapan at saka yung hindi sila napapansin ng gobyerno. Yun yung isang isang factor doon na napilitan sila na ganun. Kaya nung dumating kami doon sa barangay nila, dinahandahan namin sila na pakiusapan na ipaintindi sa kanila na dapat ganito ang gagawin. Tulungan namin sila, hindi lang sa isang pagkakataon, kundi talagang tutulungan namin sila hanggang sa araw-araw nila na pamumuhay. So, napakaganda nung ginawa namin na MBU. Talagang swak na swak dun sa nila, sa nagiging problema nila kasi na-address namin yung mga problema nila kahit papano. Natutulungan namin sila sa araw-araw. Yun, kaya nga parang ayaw na nila kaming paalisin doon sa barangay nila. Kasi yung nasanay na sila na nandun kami, araw-araw nakakasalamuha nila. Yung baga tiwala nila sa amin, talagang lubos na yung tiwala nila sa amin. Ayaw na nila kaming pakawalan, kumbaga. Ayaw na nila kami. So,
sa amin naman, hindi naman talaga forever na nandun kami. Kailangan din namin magampanan yung ibang mission na ibinigay sa amin. So, kailangan namin magpaalam din sa kanila. Pero sinusiguro naman namin na bago namin sila iwan is talagang naka-establish na sila, kumbaga. Hindi na sila yung kagaya ng dati na nangangapa, na natatakot. Ini-ensure naman namin sa kanila pag na alis kami, pero kahit anong mangyari is ano na sila, safe na sila sa barangay nila na iniwan namin. Safety at saka masaya na sila sa pamumuhay nila. Kasi yung tulong na binigay namin, yung initiative na binigay namin sa kanila, hindi na mawawala yun sa kanila kasi ilang buwan o taon kami din nandun sa kanila. Naintindihan nila na sincere talaga kami sa pagtulong sa kanila. Maganda yung mga nagawa namin. Hindi lang sa sarili namin, kundi malaking impact din sa kanila. Then, one thing na bago kami na alis doon is nagkanda kami ng mga ilang patrols nung binalikan namin sila. Hindi lang para sabihin nila na iniwan na namin sila. Binalikan namin sila kasi nalipat kami ng ibang barangay. Doon din kami tumulong din kami doon sa ibang barangay. So, yung mga barangay na naiwan namin, tinutulungan pa rin namin sila kahit papano. Sa isang buwan, 2 beses kami pupunta doon sa kanila, kinukumusta sila. Sila din, pag may time sila, pag may mga event kami, pumupunta din sila sa amin. So, yung communication is nandun pa rin. Yung pakikisama, nandun pa rin. Kaya nga, kahit na medyo malayo-layo yung barangay na pinaglipatan namin, isang jeep yan sila, 2 jeep, pupunta doon pa rin para makihalubilo pa rin sa amin kasi yun na nga, nasanay sila na nandun kami. Pero kami din, tuwang-tuwa din kami kasi kahit paano, hindi nila kami nakalimutan. Hindi nila kami baga isinentabi. Yun, parang napakasaya sa loob-loob namin kasi yung ginawa namin doon sa kanila is hindi nawawala. Hindi nagfe-fade ba, kumbaga. Talagang totoo kaming alam nila na totoo kami sa kanila. Kaya dun yung pinakamaganda pag isang bagay talaga, pag totoo yung ginawa mo, yung focus ka at saka totoo yung intention mo, is hindi ka nila makakalimutan kahit saan ka magpunta. Yun yung tatak ng pagiging special forces na sincere sa pagtulong. Hindi lang gera, hindi yung solusyon yung gera para matahimik yung isang community o isang lugar. Intindihin mo yung problema nila, intindihin mo yung mga hinaing nila. Yun yung isang factor dyan na talagang masasabi mo na yun yung the best weapon para sa kapayapaan, para may balik yung sigla ng komunidad. Napakaganda nung araw-araw makikita mo sila na nakangiti sa'yo. Araw-araw nakikita mo na ginigreet ka nila. Yung talagang nagpapasalamat sila sa araw-araw na hindi na magulo yung barangay nila dahil sa amin, dahil sa initiative ng LGU sa amin na dati hindi sila pinapansin. Sa pamamagitan namin, pinansin sila ng LGU, ng local government para ma-address yung mga problema nila. So, kami yung naging instrumento para madinig yung mga hinaing nila papunta dun sa kinauukulan. Kaya yung nagawa namin dun, hindi nila makalimutan. In fact, ayaw nila kaming paalisin, pero kailangan namin gampanan yung ibang trabaho namin. Once na kasi na-clear yung isang barangay, naging yung mission namin is naging accomplished.
Lilipat na naman kami para makatulong sa ibang barangay din. Gano'n pa rin. Hindi lang naman isang barangay yung focus o isang municipality yung focus namin as a sundalo. Yung mga ibang barangay na medyo hindi napapansin, yun naman yung pinupuntahan namin para ah, ipadama rin sa kanila na hindi naman sila pinababayaan ng gobyerno. Nandun kami para tumulong sa kanila, para pansinin sila. Yun. So, once yung isang barangay o isang komunidad na tulungan mo ng sincere, hindi sila magdadalawang isip na tumulong din sa'yo. Tingnan mo yung outcome. May nakita lang sila na ibang tao na hindi nila kabarangay. Yun, sinusumbong agad nila sa amin. Yung isang outcome na talagang sincere sila na ayaw nila na magulo ulit. So, binerify namin. Kumbaga may napunta lang doon na nag-harvest ng prutas. Na, ayun no, yung makita mo na pag may nakita sila na hindi nila kabarangay at hindi nila kilala, sinusumbong agad nila sa amin. So, yun yung isang factor na maganda na talagang sincere sila na ayaw na nila talaga ng gulo. So, yun, nire-report nila sa amin, sir, may ganito, nakita kami ganito. Kasi nung hinayaan na namin sila na pumunta doon sa mga tanim nila, mga gulay nila, ngayon, pag may nakita sila doon nakakaibang tao, inire-report nila sa amin. So, napakaganda ng outcome. Hindi talagang masasabi mo na hindi yung pakitang tao lang. Talagang totoo yung sincere din sila sa kanilang ginagawa na maklear din yung barangay nila. Which is malaking impact din sa amin. Ako bilang isang miyembro ng team, nung team ni yung wala na yung napalitan ni si Sir Abibas, yung napalitan ni Sir Luzon. Napakaganda na yung unti-unti nang gumanda yung hindi na palaging operation, hindi na palaging puro lakad. Focus na kami dun sa barangay. Nag-ano kami dun, MBO. Sa ibang barangay naman. Maganda rin yung outcome. Hindi lang talaga maiwasan na may may hindi pagkakaintindihan yung mga rido-rido. So, yun ang mahirap naman na isang mahirap din na challenge din sa amin na paano namin i-address yung magkabilang nagbabangayan. So, ang ginawa namin, pinag-peace namin sila. Dinala namin sa munisipyo para pag-usapan yung nagiging problema nila. So, yun, na-address naman namin. Although hindi mo talaga kasi hawak yung isip nila na maggantihan sila kahit nasabi mo na nagharap na sila, nag-peace na sila. Meron kasi ding iba na kamag-anak na talagang gusto rin gumanti. So, yun na naman yung nagiging challenge sa amin. Pero sa dandahan, nawala din na naman yun kasi inaraw-araw din namin sila pinalalahanan na kung hindi sila titigil sa mga ganyan nilang gawain, sa mga away-away nila, hindi rin kami magdadalawang isip na damputin din sila kasi mali naman yung ginagawa nila. So, masisira kasi yung pinundar namin doon na kapayapaan, yung mga na yung barangay na maganda na, wala nang gulo. Ngayon nadadama yun kasi nagbabangayan silang dalawa, yung dalawang grupo na nagre-rido. Ang solusyon naman namin doon, pinalalahanan namin sila na huwag nyo nang gawin yan kasi pag ginawa nyo yan at kami yung nakahuli sa inyo, hindi talaga namin kayo patatawarin din na talagang ikukulong namin kayo kung mahuli namin kayo. Kunin namin yung baril nyo. Ganun. Pero sa dandahan, naintindihan na, ngayon wala na. Talagang masasabi mo na free na. Wala nang
anumang gulo na nangyayari doon. Ah, wala nang masasabi mo na free na sila gawin yung mga gusto nila. Basta hindi lang sila lumabag sa batas at hindi lang sila, sumunod lang sila sa batas. Yun yung ah, magandang ah, ginawa nila na sumunod sila sa batas.